Pinabura din ba ito mga kababayan? Pina-strike out sa record itong speech ni Erice? Ewan na natin mga kababayan eh. Dahil yung kay Libiste mga kababayan, ang kanyang privilege speech, pina-strike out doon sa record ng Kongreso. Dahil hindi daw relevant mga kababayan. Basta sila ang natatamaan mga kababayan ng mga bangag, ipapa-strike out nila kagaya nung ginawa nila kay Marcoleta, kay Libiste. At ewan na natin ito kay Erice. Dahil sa pool sila talaga mga kababayan dito sa privilege speech ni Erice tungkol dito sa impeachment case laban kay VP Sara. Panoorin niyo po ha. With due respect to the members of the Justice Committee, wala kami respeto dyan. Sa mga injustice na yan. in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our In pursuit. Kung naghahabol ba daw mga kababayan? constitutional mandate to uphold accountability. Kung naghahabol ba talaga daw ng accountability? O baka naman iba ang hinahabol? Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Tainted. Nag-umpisa yan nung 19th Congress mga kababayan. Nasabi mismo ng Korte Suprema, unconstitutional, isang paglabag sa due process. Doon na nag-umpisa eh. Continuation lang yan ngayon mga kababayan. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs. Halaka! Talaga no? Si Erice mismo nagsabi mga kababayan, ginamitan pa daw ng hundreds of billions of ayuda and infrastructure program para lang ma-impeach si VP Sara. To cooperating legislator. In the Parang mayroong reward ba kababayan sa mga magko-cooperate? 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress. Yes! Hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the Ayaw nila eh! Sarili nila ang sila ang mismo ang suspect mga kababayan. Tapos sila ang magpapaimbestiga. Ewan na natin kung paano nila gagawin yun. prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Mali ka dyan, hindi si Zaldico, kundi si Romualdez dyan mga kababayan sa Congress. Tapos sa taas si Bangag. Nakapagdududa. Nakapagduda. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Hindi lang siya, pati na si Romualdez din dyan sa Congress at Patricia Charis. Alam niyo na sino si Maraming Charis? mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung Nakakarima susuriin rin. lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan. At marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo. Wala pakialam ang ilang hindi nakikinig mga kababayan, ang mga kongresista, bingi-bingihan mga kababayan. Bahala ka dyan, magputak ka dyan, basta kami, may maleta kami. Sa laki nito. Even in my Si opponent, Tiangco! in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara natalo. Duterte in aid of allocation. In aid of allocation, umamin daw ang kanyang kalaban ha. Buti naman natalo ni Erice mga kababayan. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi Maraming umamin yan ha. siya pipirma sa impeachment. So, nasaan na mga kababayan ang accountability niyan? Na ginagamit mga kababayan, nakikialam etong mga buayang ito na nasa taas mga kababayan, dyan sa pagboto. Hindi na nila sariling kagustuhan yan mga kababayan. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? Leverage yan. After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the later release For later allocations. release, Let us see if this correlates with how members
will be voting in the 20th Congress. Ngayon mga kababayan, hindi lang ganyan. Mayroon na ding pananakot. Takutan mga kababayan. Sa SALN, si Boying Rimulya umintrada na dahil, naghahanap na siya na ngayon ng SALN mga kababayan eh. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner Or later. later. Ang Kayo mag-abstain na lang kayo kung ayaw yung dahil yung abstain mga kababayan as good as no. Mag-abstain na lang kayo mga kongresista kung ayaw yung mapag-initan. impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hala! Hindi para malaman Talaga, ang totoo buong yan, totoo yan. katotohanan. Totoo yan. At para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay Hayagan na Marcos administration mga kababayan ang nasa likod niyan, sabi ni Erice. neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. Yan. Tama talaga. Sa impunity, Impunity na nakakabahala po. Kailan ito titigil? Hindi sila titigil hanggang andyan ang bangag. Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Ano pa ba? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Another Marcos na naman mga kababayan. Gawaing Marcos talaga. Kailan ba kayo akala siguro nitong mga bangag ba kababayan ng mga dilaw mga Makaleni, pati na yung mga NPA na after ma-eliminate ni Sara Duterte, akala ninyo talaga na kakampihan kayo ng bangag na yan? Ginamit lang yan kayo dahil ngayon mga kababayan, kalaban niya ang mga Duterte. Later on mga kababayan, kayo din ang magtutuklawan, mga ahas. Sila lang din, tayo mga kababayan, wala na tayo. Wala tayong pake. Tinanggal nyo na ang aming Sara Duterte. Kung mag-iiyak kayo later on, kung matanggal si Sara, bahala kayo sa buhay ninyo. Nagmalabis si Pangulong Duterte. Maraming inapi. Katulad. Pero, point of view nyo yan. Pero gumamit ba si Tatay Digong mga kababayan ng kagaya nitong kay Marcos? Hindi. Ni Congresswoman Laila de Lima. Ako! Dahil Intindihan natin ito mga kababayan, sentimento nito dahil dilaw ito Gayon pa man, hindi kagaya ngayon. Ang ako ang kauna-una ang nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Spalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, Diyos ko Lord. papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong Bakit naabot ka kay Digong? Marcos administration ngayon. sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Impunity. Sige lang. Hindi naman namin inaasahan itong mga kababayan nakakampi ito sa Duterte. Basta as long as hindi ka bumangag, okay lang ang pagkadilaw mo. Huwag ka lang bumangag. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro, wala po ako natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang. Ngayon lang sa hindi. Justice Committee. Injustice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Huwag mo lang isali si Digong Ang usapan dito is Marcos. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage Daming adik. ng war on drugs. Pero tanungin mo rin Erice, ang ka-benefit sa panahon ni Tatay Digong. Bakit bumaba si Tatay Digong mga kababayan na mayroong 88% sa rating? Yan na lang. Pati taga Maynila mga kababayan Pati Luzon. Sobrang taas ang rating si Tatay Digong. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apin siya. Kung gagawin natin yon,
Anong kaibahan natin kay Duterte? Wow! Nananahimik na si Tatay Digong. Oy, wag mo nang isali. Di parang si Duterte din tayo. Kayo lang naman ang ayaw kay Duterte eh. Kami gusto namin si Tatay Digong. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cost our country and people. Siguro no, ang style niya mga kababayan para maging credible. Hindi ako baka sasabihin yung kayo, pro Duterte na ako. Bibirahin ko rin si Duterte. Sige lang, okay lang, pero mas dapat mag-focus ka kay Bangag. Dahil bumabango ka na bumabaho ay. Habang ginagawa mo yan, inaatake mo pa rin si Tatay Digong na nanahimik na, nabiktima na nga ng mga bangag doon sa the Netherlands. Economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Hirap na. Mr. Speaker, Mitcha. I will not be swayed by allocations. By power or Hindi ka rin bibigyan nila dahil alam nila na hindi ka boboto. loss of it. By fear or threats, I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Agay Risen ng Caloocan, nanindigan ng EDSA 1. Sino ang kandidato mo nga? Nanindigan ng EDSA 2. Lumaban kay Duterte sa war on drugs. 40 taong lumaban sa mga political dynasties. Lumaban para kay Noynoy, Panot. para kay Cory. Korikong.com. Akala ba natin ayaw mo sa political dynasty? Dynasty yan sila para kay Mar Rojas. Wow! Si mga kababayan, Marimar. Patuloy na lalaban sa administrasyong Marcos hanggang hindi sige, nito patuloy mo lang yan. masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat po. Katinuan ni Bangag. Samantala dito tayo mga kababayan. Maganda din itong discussion ni Naka Eric at Doc Badoy. Pero what gives up Romualdez on this? The crime material use. Oo, eto mga kababayan, yung sinasabi nilang entrapment daw kay Mabanta. Tingnan nyo, di ba? Mali-malit ang pera mga kababayan. So familiar. Akala ba natin frozen ang asset ni mga kababayan ni Tambalustos? Bakit nakapag-provide pa siya ng ganung karami? Mali-maleta tapos siya talaga, parang may standby pera talaga siyang mali-maleta. Wow! At grabe yung pagkabundle mga kababayan. A normal person mga kababayan, kahit mayaman ka, hindi ka mag-i-stack up ng ganyang mali-maletang pera. Safe yan sa bangko. To set up, to create a crime scene, ay malabo po na sa kay Marcos galing. Mukha. Maleta. Kina Romualdez nga galing. Yeah. No, kasi What do you mean by that? What do you mean by that, Eric? mukhang mas kay Martin Romualdez nanggaling ang pera na itinuturo ngayon kasi mukhang hindi ito ang style ni Marcos na magtanim ng mga pera, i-set up style ito. niya? Style Ang kay admin Marcos, style. ibang approach siya, may kakasuhan kanya doon sa ibang mga kaso. Pero yung magtanim ng mga ebidensya kagaya nito, Pero mga kababayan, what if both sila na kakampi pa si Marcos at Romualdez, kunwari lang away mga kababayan? Dahil si Matibag, nagre-report yan kay Marcos ito style ni BBM. Mas style yan ni Martin na mag-set up. According sa nakakakilala sa dalawa na ito, kay Saldico, kaya natatakot si Saldico kay Martin kasi mas malalim daw ang criminal intent kapag gumawa si Martin. Yun, doon ko nahuhugot kay Saldico sa sinasabi niya, nang sinabihan siya ni Martin Romualdez, huwag kang magkamali na magsalita, babarilin kita. Hindi lang daw yun babarilin, Mamix. Sabi ni Saldico, malala pa ang gagawin sa kanya. So, itong pag-set up na to kina Franco Mabanta dito sa grupo ng PGMN, I think there was really a conversation or someone or some party ang nag-ariglo kina Franco Mabanta to come to that area. Kasi may meeting pa pala sa hotel
I think Manila Hotel or Manila Peninsula Hotel. Ang meeting bago po ang entrapment. So, organized. Kasi ano, di ba, basically, Eddie, ang sinasabi mo, no, na pwedeng may exchange of services, di ba, na, o sige, we're going to do PR work for you, ganito yung charge ko, no, ganito yung professional services ko. It could be as simple as that. Tapos, sinet up niya na Matibag, di ba? I mean, tingnan mo yung pagmumukha ni Matibag, mukha naman kayang-kaya niyang gawin yan. Tapos si Martin din, alam mo ba, tinitingnan ko yung mukha niya, parang mukha talaga ng sociopath. Sociopath talaga. Talagang walang, it's chilling to look at him. Parang walang kaluluwa. Yeah, that's my take. At nakita ko rin yan man personally si Martin eh. Yeah. Between him and Martin and Bongbong, magkapareho ang personalidad ni Martin at ni Lisa. Yung kung hindi ka makayang daanin sa pakiusap, edi dadaanin ka sa brasuan. Ruthless. Yun. So, ruthless. Yun. May ganun akong nakikita kay Martin, na makita ko yan sila. Noong panahon na pinapa-operate nila sa amin, ang tungkol sa Leni Robredo alliances on the ground at ang alliances with the left, with the CPP, NPA, NDF, paano i-disrupt. Hindi ko na i-detalye yun, ma'am, no? Dahil hindi man ako ang main proponent ng project na yon, but I was involved in that project. Paano i-disrupt at durugin ang operations ng CPP, NPA, NDF na nagpo-provide ng reinforcement support sa ground operations ni Leni Robredo in 2022 elections. Hanggang doon lang ang pwede kong sabihin. Nakita ko dyan si Martin Romualdez. Twice or thrice ang meeting na yun, mami, iba-ibang lugar. At nakikita ko yung pagiging astute, ang pagiging brutal niya pag-isip. Criminal minds. Oo, kaya nasabi ko, nasa kanya ito, simple. Tama itong binabanggit ni Franco, nasa kanya ito. Pero hindi niya sinabi siguro na bayaran kita, wag mong ilabas ang video. I think a project through a third party was approached to Franco dahil malaki ang project, nag-negotiation. Hindi niya alam si Martin Romualdez pa lang nasa likod nito. But of course, the benefit will also be to the Marcos. Kasi sinasabi sa akin, wag kang maniwala Eric, na itutuga ni Martin si Bongbong. He will not do that because he knows that the president is still the president. May kalalagyan siya kapag ginawa niya yan. So hindi niya rin gagawin yan kay Bongbong. Yun ang sinabi sa akin, mama, ng mga nakakakilala sa kanila. So parang hindi niya ilalaglag si Bongbong, pero magbibenepisyo si Bongbong dito dahil ang one of the objective point of criticism provided by PGMN and the group of Franco can now be crippled, at least for a while. You know, the unfortunate thing about the Philippines right now is we're run by a group of sociopathic criminals. That's it. And the mere fact that we're having a conversation like this, and we've had a conversation like this ever since Marcos sat in office, no, of crimes being committed, and having this level of discussion about people in government, di ba? That's the unfortunate lot of the Philippines talaga. Nakakaawa ang Pilipinas. Instead, sana na we're talking about governance, about projects, about infrastructure, about feeding programs, about jobs and employment and that sort of thing. We're having a conversation like this, no? Everybody, the entire country is wrapped up in this criminal family talaga, no? And they're surrounded by hoodlums as well, no? Yung mga group effort na yan who have no respect for the law and the constitution, but are so power hungry that they will do anything and everything. That's why the Philippines is like hell right now, eh. Para tayong impyerno talaga. Every day, some fresh hell is being served our country. Ito na naman, Franco Mabanta, and today pala, Eric, no? I was thinking, is this another distraction? Kasi today is the 10th day of yung Supreme Court, yung mandamus for the health condition of Marcos. Dapat may binigay na si Ralph Recto na explanation, a response to the mandamus that was filed. No? Silent sila eh. Ano, Eric? Silent. Yeah, silent. There's none. We haven't heard. Maybe tomorrow, kasi today's March 6, May 6, di ba? It's May 6. Yeah, so this is the 10th day. 10th working day. Tama. Naminamanduan si Marcos to comment in 10 days na non-extendable kung bakit hindi siya dapat issuean ng mandamus to compel him to undergo physical, mental, and all required tests to determine kung ano ang kanyang kalagayang pagkalusugan sa katotohanan at ano ang kanyang kalagayan sa ina-allege na siya ay nasasangkot sa illegal drugs. Comment pa lang po
bago mag-decide ng Korte Suprema, pinapa-comment sila. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, kasi napanood ko si PRRD na maging president. Kasi I kept on wondering, why would anybody want to be president? Just para ka talagang kumuha talaga ng pabukpok sa ulo mo. Because as a president, no, you have to be at the top of your game. Dapat physically, emotionally, lahat, you're very sharp. You're at the top of your game. And here we are. We're talking about a drug addict, chronic drug abuser, and also an alcoholic most likely, a pathological liar who's heading our country, and the wife is no better, even worse in so many ways. And the first cousin, di ba talagang impyerno talaga ang Pilipinas, and people around Ang them. pinapalibutan siya, ma'am, ng mga the power is shared among the same evil forces around him. Yeah. And unfortunately, we have an armed forces of the Philippines that are being led by leaders na mukhang namaleta na. No, I'm really wala sorry ding to bayad. say that. Yeah. Yeah, I agree. Ma'am, bantayan natin ito. Pero there is one interesting point. Iwan ko kung yun ba ay kusang diskarte niya lang para magpasipsip dahil parang kulang sa pansin itong talakitok na si Claire Castro o may basbas talaga sa kanya na sige iugnay mo sa mga Duterte. Kasi katawa-tawa eh. Tawang-tawa ako. Sabi ko na isang taon na nilang ipinakulong at illegal na pinadukot si Pangulong Duterte. Si Duterte pa rin na nag-utos kay Franco Mabanta para mag-operate Eric, laban kay Marcos at kay Romualdez. alam mo ba nung pumutok ito, no? Last night, no? I said, antayin natin ididikit ni Claire yan kay Duterte. Tama ka. But I wasn't the only one that said it. Ang dami. In other words, alam na ng Pilipino yung laro na yan, no? So, the more Claire Castro talks, the more talaga we're going to see a clearer picture of the game. Yung kung anong playbook ang nilalaro nila. Kasi wala silang finesse, walang lalim, mga bobo, di ba? So, makikita natin. And they think the Filipino people will buy that kind of bullshit? I know. Di ba? Malabo. Pinagtawanan nga ng taong bayan, si Digong na naman. Oo. Sabi nga ni Director Daryl Yap, lahat na lang ikakabit kay Sara Duterte at kay Digong. Hindi, magpaputol na kayo ng wifi nyo. Ikabit nyo na rin ng wifi kay Digong at kay Sara Duterte para free wifi kayo. Sabi ni Director Daryl Yap. Pero you're correct hindi po maibibenta sa taong bayan ang ganyang basura ng mga pahayag mula Malacanang. And I don't think so sanction ni Bongbong Marcos kasi mukhang hindi na siya nag-follow up eh. Sabi ni Bongbong, OA sa iyo napaka-OA ka, parang hindi na bumibenta yan. Nandun na yung mama nakakulong ng illegal sa Netherlands. Siya so pa rin weird. ituturo natin. Sinabi ni Bongbong yon? Kaya nga ma'am, pinatigil na siya, hindi niya na inulit. So sa madaling salita, grabe ang weird talaga ng gobyerno Weird ngayon. talaga. Kasi kami noon, may linya kami na kung anong sinabi ni Digong, ni PRRD, yun ang lalabasin namin. Tapos i-emphasize namin, i-magnify namin, gano'n. Pero kung sa kanya nang gagaling yung kompas, hindi kami pwedeng magsalita na mag-iimbento kami na sinabi ni PRRD. Kaya hanggang ngayon, gano'n yung kung hindi niya sinabi, hindi ko sabihin sinabi niya. Diba? So kanya-kanyang galaw pala ito talaga. Yeah, because ma'am, you can see, Claire Castro is out of the line. Sobra kasi wala pang statement ang NBI. Investigation is underway. And then sasabihin niya, tingnan nyo, sino kasama ni Franco Mabanta, di ba? Si Duterte yan, si Sara yan. Question. Sinabi ni Claire yon, di ba? So, pwede bang pwede din kasi sa isip ko na napag-usapan na nila yan dito nila Lisa, kailangan idikit mo yan kay Kasi pwede rin. Kasi nga, ang mga nandiyan kasi, mga scriptwriter nila, mga lulong sa droga. So, for us who are familiar with people who are nakalulong sa droga, ganyan sila mag-isip. Akala nila na ang charming nila o ang smart nila, nasa party sila, 'di ba? Pero nakakadiri na yung mga tao nandidiri na, pero tingin niya ang charming niya. Ganun yung perception niya. So, pwedeng ganun pwedeng sabihin mo, posible yan. Diba? Kasi mga stupid. Kasi alas 6 ng umaga pa nagme-makeup na sa Malacanang. Excited siya. Wala pang media. Pero alam mo Eric yan si Eric, mga kababayan, alam mo yan si Claire Castro, kawawa yan. Naawa ko sa kanya kasi once she runs out of yung wala na siyang gamit sa kanila, she's going to be discarded.
And she, Same with Matibag. yeah. Same with Matibag. Look at them. Look at their mga itsura. Hindi mga elitista, di ba? Obviously. Sa mata ng mga elitista, itong mga aso namin, gawin mo kung anong gusto namin, di ba? And then when you're Correct. done, parang kung anong ginawa kay Toring Kababuyan, di ba? Aha. Yung kahihiyan na ilang days ka lang na 40 days ba na o 4 months lang na chief PNP, 'di ba? Despite what he did, 'di ba? For Marcos, yung ginawa niya kay PRRD, yung ginawa niya kay Pastor, 'di ba? Kasi ibig ko sabihin, no, pag umandar na ito at umaandar talaga, mga kababayan, wala talagang forever. They're the ones who are going to take the fall for it, like si Claire. For all of what you've done for Marcos, what did you get in return? The most hated, the insults, 'di ba? The disrespect. I don't know how she can stand it. And she keeps Ginagawa it siyang ginagawa siyang pulutan ng mga mamamayan. Oo. Araw-araw pulutan siya. Oo. Hindi pulutan para sa kaayusan, pulutan sa katarantaduhan, ginagamit siyang katatawanan. At mukhang doon din papunta si Matibag. Ma'am Lorraine, kung gaano inihalin tulad si Nicolas Torre noon, hindi bilang chief PNP, no, tinatawag siyang diwata. Sabi niya, binubuli siya. Iyon ang sagot at ganti ng mamamayan sa kaabusuhan nila sa poder at sa katarantaduhan nila sa ginagamit nilang poder para lokohin ang mamamayan at magiging balasubas ang panggobyerno sa Pilipinas. Kaya sila ginagamit sa pulutan ng mga katatawanan at galit ng mga mamamayan, Ma'am Lorraine. At saka kapag kayo nasa gobyerno, yung sinabi ng Supreme Court, hindi ka pwedeng balat sibuyas. Talagang hindi. Nung pumasok ako sa gobyerno, parang tinanggal mo na yung karapatan na yon na ma-offend ka, maganyan ka. Kasi nga sabi ng Supreme Court, hindi ka pwedeng maging onion skin. Ang magiging premyo mo lang, isa-isang premyo mo lang, a clear conscience. Na alam mo na, yun lang. Hindi yung dahil pinalakpakan ka or whatever, hindi. No? So, nagawa mo yung trabaho mo ng maayos, alam mo yun, pag ikaw na lang mag-isa sa gabi at ikaw walang alam mo yun ang konsensya mo, maliin lang yun. Ito naman si Matibag, hinahabol niya 400 plus na na criticize mga accounts and personalities daw, ma'am, na may social media page. Ginawa niyang NBI na parang kanya, di ba? Oo, parang private security agency niya. Yeah. At akala niya, ma'am, pagmamay-ari niya ang poder na yan. Yeah. May katapusan niya. Malamang monitor niya itong ating mga program, yung aking vlogs, yung iyong mga Facebook posts. Sigurado yan. Kasama tayo dyan. pero Eric, no, tinan mo si Matibag, no, ganyan mini version siya ni Marcos, di ba? Kasi si Marcos, ang tingin niya, siya may-ari ng gobyerno. Siya may-ari ng Pilipinas. Tapos lahat sila ganyan. Kung sino man nakaupo na whatever department, ganun din sila. Ako may-ari ng Pilipinas. Ako may-ari ng ganun. Imbes na yung sinabi ni PRRD, hindi kayo special, mga trabahante lang kayo sa gobyerno, mga pasweldo sa bayan, di ba? So yan, yung parang that arrogance, no, is very they just take the lead they just take the cues of their leader, di ba? Ma'am, antabayanan natin kung ano magiging clarificatory statement ni Martin Tambaloslos singgil dito kasi tinukoy talaga siya ni Franco Mabanta na siya ang pasimuno ng setup na ito, and it was not about extortion but it was about yung pagpurga nila sa PGMN, yung Peanut Gallery Media Network na wag makialam sa pag-expose ng mga sindikato sa flood control na pagnanakaw at pandarambong. Ma'am, puntahan natin itong... Pero may tanong muna ako sa iyo. One last. So, ano ang ibig sabihin sa iyo kapag kasi ang PGMN ay hindi nila ni-release yung video na yan? Anong tingin mo? Ang ibig sabihin nun? Dalawang bagay yan, ma'am. Ibig sabihin, tumiklop, na paralyze. Isa yon. Pangalawa, kung hindi nila i-release ito, pwedeng inaareglo na sila. Tama na, quid pro quo, areglohin na, mawawala na lang yung kaso. Huwag na kayong makisawsaw pa. Or third, pwedeng hindi pa nila tapos ang video na to or hindi talaga nila ilalabas dahil takot din sila. Pero sa tingin ko, ma'am, there is an existing video production na ginawa talaga nila. Pinaghirapan nila ito, sinaliksik nila ito, product ito ng kanilang investigative effort. At ngayon, dahil buo na at mukhang may timbre na kina Marcos at Romualdez, inaareglo sila. So itong pagkakakulong, pagkakaset up, entrapment, whatever it is, ito po ay bargaining operation para patiklupin, pahinain, and eventually maglaylo sila ang PGMN. Pero pag inilabas nila, they will be more credible and mas
yayakapin sila ng mas malawak na audience ng mga mamamayang Pilipino at hangaan sila that they are willing to go the extra mile of sacrifice. Pero when you are captive ka, nahawakan ka ma'am, like ito ngayon ang kalagayan ni Franco Mabanta, anything can happen to you. Like Madriaga, kahit na sabihin ni Madriaga na ang bangus ay tilapia at ang tilapia ay bangus, ay sasabihin niya yan. Kahit sabihin niya na ang langaw ay ipis, ang ipis ay langaw, gagawin niya yan. That can happen to Franco Mabanta now. Under pressure siya, Ma'am Lorraine. But I would also think that if they don't come out with that release, no, the release of that video, then tapos na sila sa Tapos tao. Kasi ang credibility ng isang media company, yan ang ginto mo eh. No, paniniwalaan ka, 'di ba? So, yung hinahangaan sila at pinaniniwalaan sila ng taong bayan pag hindi nila ni-release yung video na yan, yun na yun. On the other hand, no, pag ni-release nila yan, sasabog ang PGMN. Talagang, yan talagang magiging no, marami talagang, they should turn the tables on Martin and and whoever, and Matibag. I-release Ay mukhang templado ang templadong pahayag ni Franco eh. nga, templado. Na tinitimpla niya. So I think may mga negotiations line kasi may pinagsamahan ito sila mami. Nagsama-sama ito si Tambaloslos, si Franco Mabanta, si Lisa, sila Marcos, nagsama-sama yan. Alam natin yan na may mga linya pa yan na na-establish sila. Ayun. Punta namin ni Ma'am Lorraine itong salpukan. Hindi ng online sabong na ang pasimuno niya nagtatago na ngayon, pinawanted na rin ni Marcos at ni Larry Mulya, si Atong Ang. Hindi po ito online sabong. We're talking about yung salpukan sa Senado ng mag-privilege speech po kahapon si Senator Ping Lacson para idepensa ang kanyang itinutulak na partial but may pagka-final daw na antas ng report. Partial Pero may pagka-final. Taka talaga ni Ping. Diyos ko! Na Senate Blue Ribbon Committee report niya. Pagkatapos siya mag-privilege speech, na binibigay niya ng konteksto ang ginawa ng kanyang committee report at bakit hindi pumipirmang iba, tumayo si Senator Marcoleta, mga kababayan, Ma'am Lorraine. At sinabi niya, kung pwede ba mag-subject sa debate and interpellation. Aba, napikon si Ping Lacson. At nagtambalan sila ni Tito Soto. Hindi siya pumayag na magdebate at mag-interpellate dahil yan daw ay kung magkakaroon ng complete na pagpirma, sa kanya lang sasagutin ang mga tanong. Ngayon, ma'am, hindi pa kumpleto ang report, partial na parang final pa lang, pero hindi pa totoong final. Hindi mo alam kung bakit. Tinanong siya ni Marcoleta, bakit mo tinatapos ang isang investigasyon na napakahalaga para sa buong bansa at kasaysayan natin dahil itong pinakamalaki na nangyari na pandarambong at pangungurakot sa kasaysayan ng Pilipinas. At marami pang mga witnesses at testigo na hindi pinatawag dito. Si Martin Romualdez is giving out a hint na alam niya kung sinong mastermind, alam niya ang kalakaran, bakit hindi mo pinapatawag. Si Congressman Libeste, si Sergeant Gutesa, ang mag-asawang Diskaya, ang 18 former brave soldiers na ito na dating hindi pinapaniwalaan, ngayon ay ginamit ng ombudsman as reference for build up a case against kay Martin Romualdez. Lahat ng ito question sa kanya, wala siyang may sagot, Ma'am Lorraine.